Hi mga kabayan, it's me again, Steve Serkinia, and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, nandito ako sa room ng employer ko kasi I'll just going to show you some of my routines every day. So basically, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay about sa ginagawa ko as a full-time caregiver dito sa aking employer. You notice na nagpaplano kasi ako magbakasyon this year. So, nahihirapan akong kumuha ng reliever kasi iniisip nila na medyo magiging tricky or magiging mahirap yung gagawin kapag yung pasyente mo ay sinasuction at the same time meron siyang peg. Okay, so bali 2 years ago, yun nga, nilagyan siya ng tracheostomy and meron na siyang peg. So, yun yung situation ngayon ng inaalagaan ko. And ginawa ko itong video para magkaroon ng idea yung mga kababayan natin na sana mabasa nila yung mga post ko sa Facebook page ng Israel na naghahanap ako ng pwedeng mag-relieve sa akin ng isang buwan or 50 days kasi tuturuan ko naman sila bago ko iwanan itong employer ko. So basically every morning ang ginagawa ko, chine-change ko yung kanyang position and I'm changing the diaper kung necessaryong palitan yung diaper niya, and also naka-Penrose yung alaga ko. So kung familiar kayo sa Penrose, yun yung parang condom lang siya na merong I will going to show you sa video. Parang condom lang siya na meron siyang connection na ilalagay mo lang yung urine bag. Binibigay ko yung pang-umaga niyang gamot, which is yung Stalevo. Tapos yung meron siya ditong acetylcysteine kasi nga meron siyang tracheostomy. So every day 2 times a day ko siyang binibigyan ng acetylcysteine. At the same time, yung Stalevo niya 2 times a day. Okay, so every morning in-stretch ko din yung kanyang paa para nang sa gayon ay magkaroon ng konting movement kasi syempre nakahiga na lang sila. Ang hirap naman na nakahiga lang sila. So bali, pinapalitan ko yung kanyang position every 4 to 5 hours. Dati kasi, nung nagkaroon siya ng cellulitis sa kanyang peg, bali, ang order sa akin ng mga doktor ay kahit mga 8 lang, mga 7 to 8 hours yung change position niya para mag-heal yung kanyang cellulitis kasi nagkaroon ng cellulitis yung kanyang peg dati. So, meron ako ditong note na kung ano yung mga tinitake niya dating mga gamot, pero hindi na yan nasusunod kasi nagbawas na kami ng medicine niya. But anyway, yan nga, every 4 to 5 hours ko nang pinapalitan yung kanyang position, and then nag-i-start ako magtrabaho ng mga 8 to 8:30 in the morning. So matatapos ako ng mga 9. So wala na akong gagawin that time. Ang gagawin ko na lang either magwawalis-walis ganyan sa kwarto at saka sa kusina, and also mag-i-edit ng some videos, and after that mga 2 PM or mga 2:30 papalitan ko ulit yung kanyang position kasi 4 to 5 hours nga yung kanyang change position. So kung madumi yung diaper niya, may tae or what, or puno yung urinary bag, doon ko siya papalitan. Pero hindi naman siya every time na pinapalitan kasi parang yung bowel movement ngayon ng alaga ko ay parang twice a week or once a week lang kung minsan. Pero every day ko siya binibigyan ng Levolac o yung pampatae para mas maging soft yung kanyang tae. And then moving forward, after ko siya ma-change position, natutulog lang ako and then nagpapahinga. Hindi ako pinapakailaman ng asawa ng alaga ko kasi may sarili naman siyang buhay, and alam niya and tiwala siya na alam ko naman yung mga ginagawa ko. Okay, so before ako lumabas ng break time ko, kasi everyday meron akong break time na 2 hours. So around 5:30, chine-change position ko ulit siya. Hindi pala. So bago ako lumabas, kailangan i-suction ko siya kasi sinasuction yung alaga ko 2 to 3 times every day. Depende sa plema na meron siya. So, I'll just going to show you over here yung mga ginagamit namin. So, nandito yung aking suction catheter. Ayan. Ito yung suction catheter. And, ito yung machine na ginagamit namin. So, i-connect mo lang yung suction catheter dito sa may tube na ito with using sterile gloves kapag isa-suction mo na yung pasyente ko. Okay, so siguro gagawa ako ng separate videos niyan soon. And ito yung peg naman na nakakonekta sa kanyang tiyan. Okay, so basically, hindi naman siya ganun kahirap.
at hindi siya ganun parang kay stricto. Ang mga ano lang kasi, parang yung mga ibang kababayan natin, parang natatakot sila na i-take yung ganitong trabaho kasi kapag sinabi mong sinasaksyon yung alaga mo, parang sabi nila, ay, nandidiri ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, baka magkaroon lang ng problema. Pero hindi naman kasi once na ginagawa mo na siya everyday or kapag nasanay ka na, hindi ka na maninibago at hindi ka na rin parang hindi ka na matatakot. So, yun yung mga routine. At pagdating naman sa gabi, ang ginagawa ko, pagdating ko dito, kapag nag-take ako ng break ng 5 p.m., so darating ako dito ng mga 7 to 7:30. Depende kung gaano ako kabilis. Kasi nag-gym ako. Wow. Okay. So, chine-change ko ulit yung kanyang position. Binabaliktad ko ulit siya. And then, that's the time, mga 8 o'clock in the evening, binibigay ko na yung kanyang panghuling gamot. And bago ako matulog sa gabi, ng mga 1 a.m., chine-change ko ulit yung position niya. And then, hanggang kinaumagahan na yun, magigising ako ng 8. And then, 8:30, doon ko na siya ulit aasikasuhin. Kaya, sa mga nagtatanong kung gaano ba kahirap mag-alaga ng bedridden, feeling ko para sa akin, mas magandang alagaan yung mga ganitong pasyente na bedridden na. 'Di ba? Ayan, so balik tayo dito sa kwarto ko. For me, mas mabilis or mas magaan alagaan yung mga employer or yung mga pasyente na bedridden na kasi hindi na sila naglalakad. And also, hindi na rin sila, parang hindi mo na sila kailangang isakay sa wheelchair, hindi mo na sila kailangang itulak sa wheelchair kasi nasa bed na lang sila. Pero ang mga problema lang kasi kapag bedridden na yung mga inaalagaan natin, prone na silang magkaroon ng bed sore. So, yun yung reason kung bakit tayo nag-change position every time. And also, ang kagandahan kapag nasa bed na lang yung inaalagaan mo ay, kumbaga, focus ka na lang sa gawaing bahay. Like for example, yung lola mo or yung asawa ng inaalagaan mo ay kailangan niya ng help sa labas ng bahay, then that's the time siguro na pag ano ka, and mas relax siya kaysa sa mga pasyente na naglalakad, na mamalengke, kasi syempre sasamahan mo yung employer mo. Pero sa akin kasi nandito na lang siya, but ang problema kapag mga ganitong cases na may tracheostomy, may PEG, ano naman, parang ang hirap magkaroon or ang hirap humanap ng reliever kapag gusto mong mag-day off. Kasi syempre yung mga ibang mga reliever, ang mga inaalagaan nila, kumbaga nasanay sila sa mga pasyente na naglalakad, tapos kumakain pa mag-isa, pero kapag nakita nila yung alaga mo, sinasaksyon, parang magdadalawang isip sila na wag kunin or wag puntahan kasi syempre yung kaso. And then, na iniisip nila na medyo mahirap yung trabaho. Pero kapag nasanay naman kayo sa trabaho na ganito yung situation ng alaga nyo, kasi may mga nababalitaan ako, mas tumatagal yung buhay ng mga ganitong pasyente kaysa yung mga naglalakad pa. Kasi eto, kahit na ayaw niyang huminga, hindi niya mapipigilan kasi syempre naka-tracheostomy siya. Kapag ayaw niyang kumain, hindi pa rin niya maipipilit na ayaw niyang kumain kasi connected na sa tiyan niya yung formula na kanyang kinakain. Explain ko pa naman sa inyo yung mga gamit niya, kung saan nakalagay yung mga gamit niya, kasi every twice a week bumibisita yung doktor namin. So meron kaming private doctor na bumibisita dito sa aming bahay. Kaya huwag kayong matakot kasi lahat naman ay matututo naman tayo, and then kapag dumating na yung time na okay na, then sabi mo, magaan lang pala yung trabaho. Kasi kung mahirap yung trabaho ko, hindi ako nakakapag-vlog, hindi rin ako nakakapag-gym. Yun yung gusto kong i-share sa inyo na trabaho ko as a full-time caregiver dito sa aking trabaho ngayon dito sa Israel. And ayun, nakagawa na rin ako ng vlog kung paano namin siya pinapaliguan at mga daily routine. So, yun, sinare ko lang sa inyo guys yung situation niya at sa mga, kasi diba, gusto kong magbakasyon sana para lang magkaroon ng idea yung mga kababayan natin kung ano nga ba yung tinatrabaho or ano yung mga ina-expect nilang trabaho kapag yung pasyente ay naka-tracheostomy at saka naka-PEG. So, siguro gagawa ako ng konting video para makita nyo kung paano, and papakita ko lang sa inyo yung konting PEG siguro, I'm not sure. But anyway, thank you for watching again this video mga kabayan. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo sana kakalimutan mag-subscribe, and syempre i-hit mo na rin yung notification bell para every time mag-upload ako ng bagong video, ma-notify ka. Bye!